Congratulations! You've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Current What's up mga ka-alien? Welcome to my Crypto Analysis vlog. Muli, ito na naman si Jersab, the Forex and Crypto Trader. Ha? So, musta mga ka-alien? Tagal-tagal natin hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy sa ibang mga gawain. So, update tayo. Bakit sobrang tamlay ngayon ng crypto industry? Ha? Ang tamlay. Ang Bitcoin, dyan lang siya. 62, 63, 64. Ang hirap lumipad sa $65,000. Siyempre, kung matamlay ang crypto, yung Bitcoin, ganoon din naman yung ibang Bitcoin, no? Ganoon din naman ibang crypto. Tulad ng XRP. Yung XRP, bumagsak nga lang 0.9, no? At aakyat yan, dyan lang sa $1, ganyan. Talagang matumal, no? At inihintay ko nga dyan, bumabasa sa 0.6. Doon ako bibili ng another stocks ng XRP. So, yun. Napakabagal. Ethereum at iba pa. Ang bagal. Bakit kaya? Siyempre, ito kasing crypto industry, mga ka-alien, pinupolitika no? Parang hinahype, pinapaasa dun sa tinatawag nating Clarity Act Bill na taga nang hinihintay natin yan ng mga trader, yung Clarity Act Bill na yan. Kasi ito din namang mga big institutions, big whales, no? Mga big players, ayaw ipasok yung malaking pera nila, $1 billion, kung hindi naayos yung Clarity Act Bill, no? Kasi yun nga, pag yan ay na-approve, talagang mayroong papasok na napakalaking pera. So, yun ang hinihintay upang lumipad ang market. Pero, ito nga, syempre, kung may mga bida, may kontrabida mga ka-alien, no? Sa US, may Democrat, may Republicans, si Trump, Republicans. Itong mga Democrat, yung ibang Democrat, pinipigilan no? Yung ibang senator dyan, pinipigilan nila na hindi yan ma-approve. Kasi bakit? Bakit kamo? Syempre, politika. Kapag hindi pabor sa kanila yung negosyo, sa kanilang mga project, ayaw nila pa-approve yan. Kaya pinipigilan. So, yun ang problema ngayon sa atin sa crypto. Pero, syempre, may mga solution at discarded din si Daddy Trump dyan. Yun nga, isa sa nakikita ko mga ka-alien, although sinabi na rin ito ng iba, nasilip din nila na itong diskarte ni Trump na pag-delay sa meetings from June, July, naging August, ngayon ginawang September, no? So, diskarte yan. Nakikita nila, diskarte ni Daddy Trump kasi ang sinisisi ngayon ng taong bayan, ng majority, lalo na sa Republicans, at sa mga taong bayan sa Amerika, itong mga Democrats. So, ang gusto ni Trump, sisisihin talaga, no? Yung mga Democrats. Para pagdating ngayong midterm election, malapit na, November na, so, babagsak ang mga Democrats. Majority dyan, makakapasok talaga is Republicans. At pabor yun sa atin mga trader, lalo sa crypto, kapag majority Republicans na, di ba? At kasi para wala nang harang sa mga plano ni Daddy Trump about sa crypto. So, pabor yun mga ka-alien. So, kaya relax lang tayo, kalma-kalma lang, may ginagawa si Daddy Trump dyan. At pag yan ay magtagumpay, syempre, isang pirma lang ni Trump yan, ilipad na. So kaya, habang naghihintay ka ng magandang so ano muna tayo, silip-silip ng bumababang mga crypto tokens o crypto projects, no? Bodega muna, wag masyadong pumasok sa leverage trade o yung short-term trade. Bakit? Diyan nauubos ang pera natin.
mga trader, no? Alam naman natin yan kasi ang liliit, ang ninipis ng lipad, tapos biglang bagsak. Tapos akala mo, babagsak na, lilipad ulit. Ginaganon-ganon lang tayo, kumbaga, nagko-consolidate lang eh. Ang liit lang. So, talo tayo dyan. Talo tayo sa fee, sa trading fee, sa pag-exit, pag-enter, wala. So, bibihira. Kaya ako, hindi ako masyadong nag-aano dyan sa mga leverage trade eh. Makakaubos ng pera yan. Instead na i-leverage mo, ihahanap mo na ng iba. So, speaking na paghahanap ng iba, ito not a financial advice. Doon tayo sa gumagalaw ngayon. Ano yun? AI robotics. AI. No? Doon tayo. Bakit? Tingnan mo ang dami nagsasara ngayon na exchanges. Bakit? Hindi sila kumikita. Matumal ang crypto. Doon sila sa paggagawa ng data centers, ng mga AI data centers. O, tingnan mo dito sa Pilipinas, di ba? Yung Paxelica, ipapasok na ng US dito. So, yung ibang mga crypto exchanges, yung mga hindi na sa top 10, hindi masyadong kilala, doon sila. Nagko-close sila, stop muna sa exchanges ng crypto, doon sila sa data center ng AI. Kasi ang lakas eh. Yun po ang trending ngayon. Kasi we are now going to the future. Future na po eh. Diba? Yun na, tingnan nyo, sa internet makakita tayo, mga robots. Sa ibang bansa. Roboboxing. Diba? Nagbaboxing na yung mga robot. Pustahan dyan, milyones yan eh. Dolyar eh, diba? $1,000, billions na sa atin yan. Diba? Kaya, grabe. Nandun sila. Biruin may robot na waiter. Sa restaurant, may robot na nagluluto. May robot na, sa factory. Diba? Nagre-repack. Robot na naglilinis o janitor. Robotics, talagang grabe. Kinumbine yung AI at robot para tumalino yung robot. Diba? May nagkakarate, may nagsasayaw na robot. Kompleto, ang dami na. May mga soldiers na robot. Grabe. Bakit? Kasi, kung robot na, parang yung liliit expenses, mapapababa expenses ng mga businessman. Bakit? Wala diyang mga insurances. Wala diyang mga overtime pay sa job. Diba? Yung robot, isang bilihan lang yun. Wala na. Yun, napapatrabahuin na yun dyan. Tsaka 24 hours pa nagtatrabaho yan. Konting pahinga lang yan siguro. Para hindi uminit. Mga 1 hour na pahinga. Diretso lang at trabaho na naman. Diba? Grabe na ngayon mga kaibigan. Mga ka-alien. Kaya, not a financial advice, dito tayo sa AI robotics muna. Habang hindi pa masyadong mahal ang stocks dyan. Habang nasa mura pa. Diba? Kasi hindi pa naman kumakalat sa buong mundo. Diba? Napakagandang pasukin maaga pa habang wala pang times, sabihin natin 1000x pataas. Kasi bakit ka mo pag nasa 1000x pataas na yan, yung mga presyohan ng stock sa robotics, sa mga AI robotics, wala na, magkakaroon na ng AI bubble. So, pangit na. Kasi paparabolic yan, AI bubble na, babagsak yan, biglang bagsak. Lugi ka na kung doon ka pa pumasok pag nasa mataas na masyado ang presyo. Sa ngayon na sa mababa pa, ito ang pinaka-trending ngayong pasukan. But, not a financial advice, isa lang po akong educator. Yun po ang pinapasok ngayon, the AI robotics. Habang hinihintay natin yung Clarity Act bill na yan, na nagpapabagal sa crypto. No? Na dahil dyan, hindi pa napipirmahan, hindi pa umuusad, hindi pa lumilipad ang ating crypto industry. So dito muna tayo sa Clarity Act, sa AI robotics. Kasi ito yung trending. Dito pa tayo kikita habang wala pang AI bubble. Siyempre, ano ba ibig sabihin AI bubble? O ganito, in layman's term, di ba? Masyadong lumilipad kasi nahahype. Ang dami pumapasok na pera, nag-i-invest, pero yung mga machineries, may mga robotics naman, hindi naman talaga tunay na profit. Bakit? Hindi naman yun nabibenta ng mabilis. Kasi syempre, mahal din yun .
marami nang pumapasok na pera. Pero yung mga dinidispose, hindi ganun kabilis. Kasi hindi naman lahat bumibili pa ng robot. So yan, magkakaroon ng AI bubble dyan. Biglang bagsak yan sa stock market. So habang hindi pa nangyari yon, kasi nasa mababa pa lang eh. Habang wala pang 1000x, 3,000, 4,000, 10,000x. Diba? Hanggang nasa baba. Pasok tayo. Ganun lang. Kung gusto natin kumita dito sa AI. So, siya mga ka-alien. Yun lang po ang aking pwedeng i-share sa inyo. Magpapaalam muna po ako kasi marami tayong gagawin. Kaya, muli, ito si Cheers Up, the Forex and Crypto Trader. Paalam, pansamantala.